Palakpakan. Para mahina. Alright mga pare, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, may matindi tayong pag-uusapan. Kasi ang nagiinitan, mainit ang awayang Lacson at Aimee. Nako, may sabunutan pa ngang nangyayari. Meron pa daw bantaan na niyayaya ni Senator Aimee si Lacson na magsabunutan kasi nga daw bading siya. Lacson! Nga ang bansag dito pinky. Pinky daw to kasi bawat, alam nyo, meron. Ewan ko kung totoo ito pero may naririnig o may nagsabi sa amin na bago daw sumabak ito si Lacson sa kumbaga sa, alam mo yon, sa isang sa operation ba? Bilang isang pulis noon, nagli-lipstick pa daw to. Kayo ba ay naniniwala na si Lacson ay bago humarap o pumunta sa isang operation, nagli-lipstick ba muna? Nako, Lacson, Pinky. Hindi, ano naman kasi may mga lalaki naman na nagli-lipstick, di ba? Yung, ang tawag dito, yung parang natural lang. Ginagamit yan para hindi maging putla ang, ang labi, lalo na yung sa mga artista. Oo, okay yun. Pero bilang isang pulis, kailangan mo pa bang mag-lipstick pag pupunta ka sa gera? Yan ang naririnig-rinig natin. At syempre, si Senator Aimee nga naman, ewan ko, siguro naiinis na dito sa style ni Lacson na pinagtatanggol yung mga tarantado. Kasi di ba napapansin nyo, laging pumapaborto dun sa mga DPWH, lalong-lalo na dyan kay Bernardo, kay Yusek Bernardo, na sila yung utak o sila yung mga magdanakaw talaga dyan. Tapos parang pumapabortong si Lacson dun sa mga style nitong mga to. Di ba? Kasi isipin nyo mga pare, anak ng tinapa sasali ka dyan sa mga, parang pumapabor ka, mararamdaman ng mga tao na pumapabor ka dyan sa mga demonyong yan. Yan ang punot dulo ng ng kabulastugan dito sa Pilipinas mga pagtanakaw. Yan yung mga kasama na yan, yung mga casino boys na yan, di ba? Sila yan, yung mga casino boys. Tapos amo nila si Bernardo, yung paiyak-iyak ang kala mo talaga putang nagagawa-gawa kayo ng kasalanan tapos paiyak-iyak kayong nalalaman. Dapat kayo ginagawa ng kasalanan kung magtuturo na lang kayo na magtuturo. Tapos ang tinuturo nila kakaiba. Hindi mga kongresista. Hindi yung speaker. Di ba? Ang tinuturo nila ngayon yung masasabi natin na putsang ina yung mga hindi naman dapat ituro. Kasi isipin nyo, si Villanueva, siya yung naglabas ng mga flood control na yan. Siya yung nagsisigaw niyang flood control na yan noon. Tapos bandang huli, siya pa palang may kasama pa daw siya dyan. Sino pa? Si Senator Cheese. Anak ng tinapa. Dahil nga si Senator Cheese ang speaker Senate President, talagang pinuntirya din para para mailagay si Soto. Tsaka itong si Lacson, di ba? Si Marcoleta tinarget din nila para hindi maimbestigahan na maimbestigahan. Wala na. Sino nang mag-iimbestiga? O di sila na lang. Anyway, panoorin natin to mga pare. Ito kasi yung sino ba to? Si Boying. Galit na galit kay Libiste. Bago natin putan yung sagot ni Lacson dyan kay ang tawag dito kay Senator Aimee, yung rebat niya. Dito muna tayo kay Libiste. Okay? Sige, panoorin natin to. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company
o Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Oh, 'di ba napansin nyo nung nagsalita na si Lebiste o bunyag na siya ng mga katarantaduhan sa diyan, yung listahan, yung Cabral Files, yung sinasabi niya na yan at kumakalat at umiinit na yung Cabral Files na yan. Putya, tina-target na siya yung solar niya. 'Di ba? Halata kayo Halata, lalong-lalo na to si Boying, putang ina. Ombudsman ka, sir. Tapos puro ka anong tawag diyan? Puro ka presscon. Naglalaway ka na nga diyan sa kakabunganga mo. Tuloy. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat kayo yung franchise, hindi mo ninenegosyo. Yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Which happened? Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Kala mo naman. Hindi, ikaw, wala ka bang kahihiyan, sir? Kasi isipin mo, isang Pilipinong dating naging Pangulo ng Pilipinas, pinadala nyo doon sa dahig ng walang paglilitis dito sa Pilipinas? Anong klase kang Pilipino? Ha? Taratado ka. Hindi kasi kung magsalita kasi tong mama na to, kala mo talaga namang ang linis-linis, di ba? Patay na kulay mo nga, ang dumi. Tapos mag-aasta ka pang malinis. Sasabihin mo pa anong klaseng Pilipino yan? Gumaganon pa. Kala mo naman talaga tunay. Oh, tuloy. Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative. Bakit kasi, sir? Bakit medyo parang gigil na gigil ka kay Lebiste? Ano to? Medyo nandiyan ka ba sa listahan? Hindi. Gigil na gigil siya O dahil sa amo mo, madadawit ang amo mo, o baka nandyan sa listahan yung mga amo mo, kaya galit na galit ka dyan kay Lebiste? Hindi, tayo naman nagtatanong lang kung bakit siya yung parang naglalaway na sa gigil si Gago, di ba? Nakita niyo yun? Yung pinost ni Boss Dada po siya. Kadiri. Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang talaga? consent ng Congress sa transfer ng franchise na yan. Talaga? Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. May benta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Oy, Noong puto, dinamay pa yung nanay. Hindi naman yung kasali. Hindi. Ito na nga nanay niya senador. Sa tingin mo, yung nanay niya, hahayaan yung anak niya na gumawa ng mali. Ewan ko sa iba. Ikaw talaga, oo. Bilang isang mabuting magulang, kailangan gabayan mo yung anak mo. Pero ikaw, ewan ko, anong nangyari sa anak mo? Yung nahulihan ng, di ba? Ng marijuana. Oh. Tapos biglang okay na. Balik natin sa'yo yan, sir. Ha? Kasi inaano mo pati yung nanay, dinitira mo. Hindi kasi parang alam nyo, mga pare, naalala nyo yung interview natin ng Vox Populi dito kay Congressman Lebiste. Kasi ang nangyari dyan, napansin nyo ba yung mga interview sa kanya medyo, alam mo yung formal. Kasi yung Vox Populi natin, ano yun, parang kwentuhan lang. So parang, ewan ko, baka nakapanti to si Congressman Lebiste sa amin. Kaya naglabas siya ng mga kakaibang hindi niya binabanggit dun sa mga formal interview niya. After nung live namin na yun, putya, naglabas ng balita patungkol dito, kini-question na yung solar power niya, solar negosyo niya yan. Diba? Which is, may pinakita naman siya na legality. Tapos yung binentahan niya nga ng Meralco, pinakitaan naman na nagbigay naman ng statement din patungkol dyan.
At mamaya ipapakita natin na kung hindi naprubahan ng Kongreso, bakit nandyan ang Pangulo? Kasi sinasabi pa neto ni Garin, yung Sharon Garin na ano daw, wala daw parang, alam mo yun, yung ceremony, parang gano'n. Mamaya papakita natin yan kung ano yung ceremony na sinasabi nila. Nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act, O tapos ang hinihingi sa kanyang multa, 24 billion. Ay nako, kayo naman talaga, mga patay gutom talaga Number oh. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Ay, Files. talaga? Na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH. Oh, kita nyo, tapos hindi daw politika to. Halatang halata naman eh. Dahil kayo nag-iingay ng ganyan, ang tagal na niyan. 'Di ba? I think September lang nila bilanggit yan at hindi pa maingay. So ang tagal na nitong kung ito man problema o issue nitong Lilibiste, yung pagbebenta niya ng company, ng share niya dun sa company, mali. 'Di ba? Bakit ngayon lang? Kung kailan meron siyang hawak na files na kinakatakutan ninyo. 'Di ba? Bakit ngayon lang kayo nag-iingay kung kailan maingay itong issue na to, yung Cabral Files? Kasi nga maraming mabubunyag. At hindi natin mapapagkaila na umiiyak nga tong bata na to pag napapag-usapan niyang maraming tumatawag, maraming nagsasabi na wag ilabas yan kasi nga delikado. Hindi ko alam kung ano yung delikado na ibig sabihin nun kasi tinanong ko yan din sa kanya na ano ba to, umabot na ba sa death threat to o ano, hindi niya naman direktang sinagot. Baka alam mo yun, for safety din, hindi siya nagsasalita. Halatang halata talaga tong si Remulla na tina-timing nila ngayon dahil nga eto lumalaban sa korupsyon ng gobyerno. Pero, putangina, ikaw lumalaban ka sa korupsyon ng gobyerno, ikaw naman lalabanan ka ng gobyerno dahil nilalabanan mo yung korupsyon. Nagets nyo? Dahil nilalabanan mo yung korupsyon, pupuntiryahin ka ng gobyerno, dadalihin ka. 'Di ba ang kulit? Imbes na matuwa kayo kung talagang totoong itong si Bongbong Marcos talagang para sa alam mo 'yun, anti-corruption na sinasabi niya, lagi niyang binabanggit 'yan. Tangina, siyempre hindi ka naman aamin na magnanakaw kayo kahit halatang halata naman at meron ng desisyon sa korte. So, kung talagang anti-corruption ka, magiging interesado ka dyan sa file ni Leviste. Anong yan? Mag-usap tayo. Anong meron dyan sa file na yan? Gusto ko makita yan. Paimbestigahan natin yan. Kung talagang para kayo sa bayan, anti-corruption, di ba? Pero hindi tinatarget nyo yung tao. Sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas Oh. niya. Basta. Patingnan may natin dokumento, pag merong backup. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si UC Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral Files. So, Ito parang each and every member of the bumabaliktad na to si Kokey Oo. Hindi mo napapansin, parang pumapabor na siya doon sa Cabral Files na gustong ilabas. Gusto niya rin makita. Gusto rin na lang dapat ilabas yan at imbestigahan.
Parang pumapabor na siya eh. Tanginan to. staff, no, nung pong planning service Kamote can tong in tanga na fact to be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ay, Ridon, sarado mo yung ilong mo, agad-agad gago. nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated News, O, yan. Jonathan Andal, nakatutok. So galit na galit si Remulla, no? Ito naman. Okay. yeah. Now, let's take the side here of Representative I-ano na lang Leviste. natin, i-advance Explain na natin. everything. Well, Na I was hesitant nga to cancel because of the Cabral files kasi baka madali yung DOE dito eh. But we cannot not Ate, ganito kasi. Hindi nyo po pwedeng hindi, alam nyo yun, sinasabi kasi nito sa mahabang interview, hindi naman lang siya kinancel ang kinancel namin. Hindi lang siya. So marami din kaming kinancel. Umiingay lang dahil ganyan-ganyan, dahil ngayon lang na ano. Ang tagal na ni Marcos. Ang tagal nyo na dyan. Bakit ngayon nyo lang inatupag? Kung kailan etong merong Cabral files, etong si Leviste. Bakit ngayon nyo lang inatupag? Kung talagang totoo yung gusto nyong mangyari. Diba? Hindi. Lahat ng, hindi nyo na kasi wag nyong ululin yung mga Pilipino. Kitang-kita natin na talagang dahil lang dun sa Cabral files, kaya tinatarget nyo tong batang to. Kung wala naman yan, hindi nyo papansinin yan. For sure. Kasi 'di ba, ang haba-haba na niyan eh. Sinasabi naman nila binenta lang naman itong 2025. So, yung bago tumakbo to kaya hindi agad na atupag o ano to, tiniming nyo lang dahil meron siyang hawak na na ebidensya o talagang totoo yung gusto nyo mangyari diyan kay gusto nyong kasuhan talaga o mapanagot tong si Leviste. Pero ang nakikita kasi natin, timingan Timing talaga. Ang galing nyo tumiming, no? terminate just because he's a politician. That would be the other way around. It's so unfair to say na nag-warning ng September ganon. We've been warning him since 2019, 2021. Ngayon lang to lumabas. Oh, yun naman pala winawarningan nyo Bakit ngayon nyo pinaingay? Alata wag nyo kaming gaguhin. Puta, ginago nyo na nga ang Pilipino Saka isa pa, puta, under kayo ng ng Office of the President, kaya wag kayong mag-asta na nagmamalinis kayo na concern kayo. Puta, yan ang mga to. Kasi he's more popular now, no? Or well, Hindi. pero it's been Anyway, siguro meron niyang sagot diyan si Leviste pagdating diyan. Pero ito mga pare, hindi ko na tatapusin yan kasi wala namang kwenta yan Okay. Hanapin ko lang yung wala yung ko Teka. Pinost ko kasi to. Pinost ko yan yung wait lang. Ito. Yung kay Leviste, 'di ba sabi nila, wala daw groundbreaking. Hindi daw nagkaroon ng groundbreaking, sabi niya ni Sharon Cuneta, hindi. Sharon Garin. So wala daw groundbreaking. Kaya kahit daw ayun, basta sabi niya kahit groundbreaking nga walang nangyari. Doon sa mahabang interview niya kay Karen Davila. Pero ano ito mga pare? Bakit? Ayan. Ceremony of Terra Solar. Ladies and gentlemen, good morning.
Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage Ano? facility in the world. The Terra stand together Kita at the nyo? site of what will become the largest integrated Oh, yan. Groundbreaking ceremony of Terra Solar. Kala ko ba walang groundbreaking, madam? Pero naman pala eh. Diyan pa nga si BBM, oh. Di ba under ka ng Office of the President? Bakit? Bakit? Hindi mo alam to. solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project 2025 will put to, our ah. country on the map as a leader in renewable energy. To Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, MGen Renewable Energy Inc., and other partners behind this project. Your efforts have shown that we can forge ahead as key players in the world's energy revolution. Which is? The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time. Pero in fairness naman, si Marcos, pagal magkabisado to. Pero nakita nyo yung yung, ang tawag dito, yung sa Dubai ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, yun. Takina, nabulol na naman si Gago doon, nakakahiya. The Dinaan sa ubo yung pagkabulol surging niya. demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. With an investment of over 200 billion pesos, this demonstrates confidence in Tagal. the stable, steady. This facility will deliver power to the Luzon 100 kilovolt with efficiency. 3 million gas by leveraging our abundant solar resources in the power generation. Abante The ko na, project will create over 10 resources. We're working towards a steady and reliable projects like Terra Solar bring to fully support this endeavor. Reminder, when we come together, united and no goal, beyond the technical and economic milestones brought about by this project, let ayan us si remember Luiste, to nakita save nyo? our planet and the future of mankind. I hope ayan that si beyond Luiste, the technical and economic milestones brought about by this project, let us remember the broader goal that drives us. It is a bagong Pilipinas, where our needs are met responsibly, equitably, and sustainably. Let us ensure that Terra Solar becomes a beacon of hope and progress. Together, kayong lahat, mabuhay ang bagong Oh, di ba? May groundbreaking. Ano yung sinasabi nilang wala? Talaga naman, oh. Sa pinakita lang natin na itong mga to, tinatarget talaga yung mga lumalaban sa gobyerno o yung lumalaban sa korupsyon. Kasi kung para ka talaga sa korupsyon, Mr. Marcos, bakit yung mga tao mo inaatake yung mga naglalabas ng kabulastugan ng gobyerno? Lalong-lalo na sa flood control. Diba? Ito pa, si Boying pa. Putya, gigil na gigil si Boying. Diba? Mapapansin nyo yung pagkagigil ni Boying, nakakapagtaka. Kasi ito, pangiti-ngiti lang to si Boying, ha? Ngiting aso. Pero dito, galit na galit siya, puta. Sabog nga yung laway niya, eh. Yung pinakita natin, ay yung, hindi ko na nilabas yung kasi kadiri, eh. Kuha na lang tayo ng iba. Ito pa, meron pa tayong isang pakita ko lang sa inyo. Ayan. Okay. Ewan ko kung totoo to, mga pare, ha. Hindi ko sure kung ito'y totoo, ha. Pero puta na, kung totoo man to, gago ka talaga. Kasi tignan nyo, ha. Kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandun ang pangalan nyo. Putang ina, wow. Ano yan? Telenovela yan? Kakapanood mo yan ng ng Ant-Man, eh. Ewan ko, ha, putang ina, presidente ka pero ganyan yung style mo. Ano ka, high school? High school yarn? Putang ina, kapag binuksan, parang mga nagliligawan, di ba?
pakinggan mo yung puso ko, yung tibok ng puso ko, pangalan mo sinisigaw. Parang ganun eh. Ang inang to ni Bongbong Marcos. Gago ang puta. Ewan ko kung totoo. Hindi ko sure kung totoo to mga pare ha. Pero kung sinabi niya to, gago siya. Well, siguro, parang ano din naman. Parang totoo din naman to. Pag binuksan ng doktor ang kanya. Putangina. Eto, mamaya ko na babanggitin yung iniisip ko ha. Puta, gusto mo pang pabuksan sa doktor yung yung puso mo. Putangina, magpa-hair follicle test nga, ayaw mo. May paganyan-ganyan ka pa. Bago mo pabuksan yung puso mo sa doktor, puta, magpa-drug test ka muna, hair follicle. Ina, pa ganun ka pa ha. Hindi, kasi isipin nyo, parang totoo din naman yung sinasabi niya na kapag binuksan ng doktor ang kanyang puso, makikita doon ang pangalan nyo. So, pag binuksan daw yung puso ni Marcos, nandun daw yung pangalan natin. Naisip ko, parang totoo nga, nandun yung pangalan natin. Kasi yung mga ninanakaw nitong mga to, pera natin yan eh. Taxpayer tayo eh. So, nandun talaga yung pangalan natin kasi yung mga pera, sa ating galing yun. Mga perang kinukulimbat nila. So, yung mga pangalan natin talaga nandyan sa puso niya kasi tayo ang pagkukuhanan ng mga nanakawin nila. Ang inan to. Gumaganong ka pa ha. Tanggalin na natin yan. Ito. Meron pa tayong isa. Ito na si Pinky. Yung sagot ni Pinky kay Aimee Marcos. Ito. Panoorin na. Bakla ako. Bakla ka? Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Okay. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Baklang-bakla ka nga eh. Hindi, parang sinasabihan niya si Senator Aimee na retokada ka. Hindi piluka yung buhok ko, pero ikaw, wala namang peke sa mukha ko. Parang retokada ka. Ba't pinatulan mo yung babae? Sinagot mo ng kabakla. Hindi, di ba? Ano bang tamang sagot dyan, mga pare, kung ikaw hindi ka bading, di ba? Senator Aimee, kung gusto mong malaman ang pagkalalaki ko, mag-usap tayo. Parang ganun, di ba? Sinagot niya ng paano din pabading eh. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Putya. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. 'Di ba? Inaano niya, tina-target niya yung physical appearance yung pagpaparitoke ni Senator Aimee. Ewan ko kung hindi ko alam kung retokada si Senator Aimee ha. Hindi ko alam, hindi ko sure ha. Pero yun talaga yung tinarget niya, no? Hindi, inggit ka yata, sir eh. Ayaw pa kasi magladlad eh. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Bakit tignan niyo pagkabigkas niyo dun sa hindi ako bakla. Sa anumang bahagi ng tingnan niya, aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Bakla. At yung Ikaw naman, sir. Hindi. Wala namang wala. Okay lang yan, aminin mo na. iniisip ni Senator Aimee na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, Kung bakla daw siya, walang makikitang macho. Putang ina, ang daming machong bading. Pwede ba, sir? Huwag ka nang kumo-comedy ka pa eh. Umaano ka pa eh. Kala mo naman talaga. Di bagay, ha? Ito, hindi ko pinagtatanggol si Senator Aimee ha, pero putang ina kasi bading to eh. Oo. Hindi kasi nababad trip tayo dito. Imbis na asikasuhin mo, maging patas ka dyan sa Blue Ribbon,
dahil ikaw ang chairman, putang ina, pa-resign ka kunwari, tapos babalik ka rin pala, tapos kung ano-anong gagawin mo dyan, imbis na maging patas ka dun sa mga tumitestigo o yung mga putang inang yan, parang wala kang ginagawa eh. Diba kaya nga nagsasagutan to si si Senator Marcoleta tsaka to eh. Tanginan to. Ano ba yung ginagawa mo, Lacson? Parang ganun eh. Ganun yung asta ni ni Senator Marcoleta. Ano ba ginagawa mo? Ganyan ba ang pagiging Blue Ribbon? Hindi naman ah. Parang bading. Or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice, and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Lalaki. Hindi, bakit? May binabasa ka. Hindi. Ano mo yan eh, sa'yo yan, di ba? Sinabihan ka ni Senator Amy na bading ka. Tapos, bakit kailangan mo pa ng kodigo para sagutin si Senator Amy? Weird, di ba? Medyo weird ah. Kasi ako, sabihan ako bakla. Bakit mo sasabihin bakla? Nakita mo ba ako? May ebidensya ka ba? Di ba? Ganon eh. Siya, may paano pa siya, hindi piluka, hindi retokada, hindi walang gawa sa ko. Bakit may kodigo ka pa? At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Sila ang sila ang idol ko, parang gano'n. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Ba't ba ang lambot mo, sir? Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. Hindi, ganito nga eh. Ganito nga ang nangyari. Ito mga pare, sabi nga ni Congressman Leviste, kung gusto nyo lumabas yung file, sige, kasuhan nyo ako. Magsampa kayo ng kaso sa akin kasi doon ang pagkakataon na ilalabas niya yung file na yan. Diba? So, simulan niya na. Ano yung sinasabi ni Boying na ikaw, ano ka? We're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all... Sa pato si alam mo, idol ko yan si Secretary Vince nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi maayos to eh. Maayos magtrabaho din to eh. Trabaho din yan. Pero ngayon po tangina kasi medyo tagilid eh. Ano ba sir? Kala ko ba sa tama ka. Pero bakit bigla kang bumabaliktad? Para kang binubusalan din. Dahil ba inassign ka ni Marcos dyan sa posisyon mo ngayon? Dahil ikaw ang DPWH dahil ba sekretary ka kayon? Kaya ka? Parang bulag-bulagan ka kasi idol kita sir eh, pero medyo sumasablay. Ayos naman tayo, ayos. Sayang ka sir, sayang. The files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of... Okay na yan mga pare.
Pero ano, comment nyo dyan kung anong sa palagay nyo kay Lacson. Ito ba, bading o ano? Bading na bading. Kayo na makakasagot niyan kung ano nakikita nyo. Pero sa akin, sa palagay ko, joke lang to. Malamang hindi niya aminin yan kasi kasiraan sa pagkatao niya. Ha? Hindi aminin yan. Ako, hindi ako bading. Lalaki ako. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe to my channel at huwag nyo kakalimutan mag-share at pag-like ng ating mga videos. Ganun din po, pakifollow ang Paring RJ na Facebook page at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganun din po, DZAR 1026 SMNI at Banateros 2.0. Ganun din po, Vox Populi, pakifollow po yan sa Facebook ha. Meron din yan sa YouTube. Yan. At maraming salamat mga pare at ingat po kayong lahat and God bless you all. Hanggang sa muli, ako po si Paring RJ.